May mga gabing hindi dapat pinakikinggan ang katahimikan. Dahil minsan, ang katahimikan ang mismong may sinasabi. Sa isang liblib na baryo na tila nakalimutan na ng oras, may isang bahay na bihirang lapitan kahit tirik ang araw. Hindi ito wasak. Hindi rin ito abandonado. Ngunit may kakaibang pakiramdam na tila ang hangin sa paligid nito ay laging may dalang lihim. Sabi ng mga matatanda, huwag kang magtatagal sa daan kapag sumapit ang 10:00 ng gabi. Sabi ng mga bata, huwag mong babanggitin ang pangalan niya kapag walang ilaw ang buwan. At sabi ng mga nakaranas, kapag may kumatok ng 3 beses sa bintana, huwag na huwag kang sasagot. Ang baryo ay napapaligiran ng makakapal na puno ng niyog at mangga, at sa dulo ng makipot na daan ay matatagpuan ang bahay na laging tahimik. Kapag umuulan, parang mas dumidilim ang paligid nito. Kapag humahangin, hindi gumagalaw ang mga dahon malapit sa bakuran. May ilaw minsan sa loob, ngunit walang nakikitang anino. May usok minsan sa bubong, ngunit walang amoy ng niluluto. At kung ikaw ay magtatangkang lumapit, mapapansin mong ang mga aso ay biglang tatahimik, at ang mga kuliglig ay titigil sa pag-ingay, parang may hinihintay na senyales na ikaw ay tumawid na sa hangganan. Dito nagsimula ang kwento ni Mara, isang dalagang lumaki sa lungsod, ngunit napilitang bumalik sa baryo, matapos ang biglaang pagkawala ng kanyang ina. Tahimik si Mara, mapagmasid, at hindi basta-basta naniniwala sa pamahiin. Ngunit sa unang gabi pa lamang ng kanyang pagdating, may narinig na siyang kakaiba, isang marahang kaluskos mula sa bintana ng lumang silid na matagal na hindi ginagamit. Akala niya ihangin lamang. Ngunit nang tumingin siya, nakita niya ang isang mahinang liwanag sa dulo ng bakuran, parang ilaw ng lamparang hawak ng isang matandang babae. Ang matandang iyon ang tinutukoy ng lahat bilang lola. Walang apelyido, walang malinaw na pinagmulan. Sinasabi ng ilan na siya ang pinakamatandang nanirahan sa baryo. Sinasabi ng iba na hindi siya tumatanda. May nagsasabing siya ay tagapag-alaga lamang ng lumang bahay. May nagsasabing siya ang dahilan kung bakit may mga gabing hindi marinig ang mga ibon. At may mga bunong-bulungan, mahihinang usapan na hindi sinasabi ng direkta na si Lola ang pinuno ng mga aswang sa lugar. Hindi agad naniwala si Mara. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, may mga bagay na unti-unting gumugulo sa kanyang isipan. May mga bakas ng yabag sa putik sa umaga na tila hindi mula sa paa ng tao. May mga gabi na may aninong dumadaan sa dingding kahit walang tao sa labas. May mga kapitbahay na biglang nagiging tahimik kapag tinatanong ang tungkol sa bahay sa dulo ng daan. At may isang matandang babae na minsan nagbabala sa kanya sa palengke, huwag mo hayaang mapansin kanya. Kapag tinawag kanya sa pangalan mo, huwag kang lilingon. Isang gabi, habang inaayos ni Mara ang mga lumang gamit ng kanyang ina, nakakita siya ng isang kahong-kahoy na nakatago sa ilalim ng kama. Sa loob nito ay may mga lumang larawan, kupas na tela, at isang maliit na palawit na may simbolong hindi niya maunawaan, parang bilog na may 3 guhit na nagtatagpo sa gitna. Sa likod ng isang larawan, may nakasulat sa maliliit na titik, kung sakaling bumalik siya, tandaan mo ang babala, ang katahimikan ay hindi kawala ng presensya. Mula noon, nagsimula ang sunod-sunod na pangyayari na hindi niya maipaliwanag. May mga gabing naririnig niya ang marahang paglakad sa bubong, ngunit kapag titingin siya sa labas, walang bakas ng kahit ano. May mga umagang may natatagpuan siyang dahon ng niyog sa loob ng bahay, kahit sarado ang mga bintana. At isang beses, habang naglalakad siya pauwi, napansin niyang ang kanyang anino ay tila nahuhuli sa galaw niya, parang may sariling desisyon kung kailan susunod. Sa baryo, bihira ang nagsasalita tungkol kay Lola. Ngunit kapag binanggit ang kanyang pangalan, may mga mata na biglang lumilihis at may mga bibig na biglang nananahimik. Sabi ng ilan, siya raw ay tagapamagitan sa pagitan ng mga nilalang at ng mundo ng tao. Sabi ng iba, siya ang nagtatakda kung sino ang mananatili at kung sino ang mawawala. At may isang matandang lalaki na minsang bumulong kay Mara, hindi siya basta matanda. Siya ang alaala ng baryo. At ang baryo hindi nakakalimot. Isang gabing walang buwan, habang nakaupo si Mara sa tabi ng bintana, narinig niya ang 3 marahang katok. Hindi ito malakas. Hindi ito nagmamadali. Parang paanyaya lamang. Pinilit niyang huwag gumalaw. Ngunit may kakaibang pakiramdam na tila may tumatawag sa kanya mula sa labas, hindi sa pangalan, kundi sa alaala.
Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sa pagitan ng dilim at hamog, nakita niya ang isang figurang nakatayo sa bakuran. Matangkad, payat, nakasuot ng mahabang damit, at sa kamay nito may hawak na lampara na hindi kumikislap. Hindi nga nakita ang mukha, ngunit naramdaman niyang nakangiti ito. Kinabukasan, nagising si Mara na may isang manipis na guhit sa loob ng kanyang palad, parang marka na hindi sugat, ngunit hindi rin dumi. Nang subukan niya hugasan ito, hindi ito nawala. At sa tuwing titingnan niya ang marka, naaalala niya ang simbolo sa palawit na nakita niya sa kahon. 3 guhit na nagtatagpo. 3 katok. 3 paalala na may mga bagay na hindi dapat tinatawag at mas lalong hindi dapat sinasagot. Habang lumalalim ang gabi at unti-unting nawawala ang ingay ng baryo, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Mara. Bakit siya ang napapansin? At kung si Lola nga ang pinuno ng mga aswang, bakit tila siya ang tinatawag? Sa huling sandali bago siya pumikit, narinig niya muli ang 3 katok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa bintana, kundi mula sa loob ng aparador. At nang buksan niya ito, may nakita siyang bagay na hindi niya kailanman inilagay roon. Isang lamparang mahina ang liwanag at isang boses na marahang bumulong, "Huli ka na." Hindi agad nakaimik si Mara matapos marinig ang bulong mula sa loob ng aparador. Nakabukas ang pinto nito at ang lamparang hindi niya pag-aari ay patuloy na nagbibigay ng mahinang liwanag na tila humihinga. Hindi kumikislap. Hindi rin nanginginig. Para itong buhay na hindi gumagalaw. Unti-unti siyang umatras, ngunit napansin niyang hindi nagbabago ang distansya ng lampara sa kanya. Kahit ilang hakbang pa ang ilayo niya, nananatili itong parang nasa loob pa rin ng kanyang paningin. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata at muling dumilat, naroon pa rin ito. Tahimik, matyaga, naghihintay. Kinabukasan, pilit niyang inisip na panaginip lamang ang lahat. Ngunit nang silipin niya ang loob ng aparador, wala na ang lampara at sa halip, naroon ang isang lumang tela na tila piraso ng damit ng matandang babae. Hindi ito marumi. Hindi rin bago. Ngunit may kakaibang amoy, hindi mabaho, kundi malamig, parang hangin na hindi dumaan sa araw. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagiging mas mabigat ang pakiramdam ng bahay. Hindi ito ingay. Hindi ito galaw. Kundi presensya na hindi makita ngunit nararamdaman sa balat. Kapag siya ay nag-iisa, may pakiramdam na tila may nakaupo sa kabilang dulo ng silid, tahimik lamang, nakatingin. Sinubukan niyang makihalubilo sa mga kapitbahay upang makalimot. Ngunit sa tuwing binabanggit ang pangalan ng matandang tinatawag nilang Lola, ang usapan ay biglang pinuputol o inililihis. May ilan na nagkukunwaring hindi narinig ang tanong. May ilan na umiiwas sa kanyang tingin. Ngunit isang matandang lalaki, si Marcelo, ang minsang nagsalita ng mahina habang nagwawalis sa harap ng kanyang bahay. Ayaw nilang banggitin dahil kapag pinangalanan mo ang isang bagay, mas madali ka nitong mahahanap, sabi niya nang hindi tumitingin kay Mara. Ang baryong ito may mga bagay na hindi naaalis. Pinapasa lamang. Nang tanungin niya kung ano ang ibig sabihin nito, hindi na sumagot si Marcelo. Sa halip, tumingin ito sa kanyang palad kung saan naroon pa rin ang manipis na guhit. Bahagya itong humiti, ngunit walang aliw sa ngiting iyon. May isa pang detalye na unti-unting napapansin ni Mara, ang oras. May mga sandali sa gabi na tila humihinto ang tunog ng orasan. Hindi humihinto ang galaw ng karayom, ngunit nawawala ang tiktak. Kapag nangyayari iyon, napapansin niyang ang hangin ay nagiging mas malamig at ang mga anino sa dingding ay bahagyang humahaba kahit hindi nagbabago ang ilaw. Isang gabi, habang nagluluto siya sa kusina, may narinig siyang mahinang pag-awit mula sa labas. Hindi ito malinaw na himig, kundi parang paulit-ulit na tono na walang salita. Lumapit siya sa bintana at nakita niya ang 3 figura sa dulo ng bakuran, mga babae, payat, nakatayo lamang. Hindi gumagalaw. Hindi lumalapit. Ngunit sa bawat sandali na tumatagal ang kanyang tingin, pakiramdam niya ay mas dumidilim ang paligid nila, parang hinihigop ng kanilang presensya ang liwanag. Pagkurap niya, wala na sila. Sa baryo, may mga lugar na tila iniiwasan ng lahat. Isang lumang balon na hindi na ginagamit. Isang puno ng mangga na walang bunga kahit anong panahon. At ang bahay sa dulo ng daan kung saan sinasabing naninirahan si Lola. Walang bakod ang bakuran, ngunit walang dumadaan malapit dito.
Kapag may naliligaw na hayop, hindi ito tumatawid sa hangganan ng damuhan. Sa isang hapon, naglakas loob si Mara na maglakad patungo sa bahay. Hindi siya lumapit ng todo. Ngunit sapat na upang mapansin niyang ang mga bintana nito ay bukas, kahit walang hangin. Sa loob, may mahinang liwanag na hindi galing sa araw. At sa lupa sa harap ng pinto, may mga marka na parang iginuhit gamit ang dulo ng daliri, mga bilog na may 3 guhit na nagtatagpo sa gitna. Kapareho ng simbolo sa palawit. Sa gabing iyon, muli niyang napanaginipan ang lampara. Ngunit sa pagkakataong ito, hawak niya ito. Nakalakad siya sa isang makipot na daan na hindi niya kilala. Sa magkabilang gilid, may mga puno walang dahon. Sa dulo, may isang matandang babae na nakatayo, nakatalikod. Hindi niya nakita ang mukha, ngunit alam niyang ito ang tinatawag nilang Lola. Bago siya makapagsalita, may narinig siyang bulong mula sa paligid. Hindi isang boses, kundi marami, sabay-sabay, ngunit iisa ang sinasabi, hindi pa kumpleto. Nagising siya na basang-basa ang palad, at ang manipis na guhit dito ay bahagyang mas malinaw kaysa dati. Hindi ito masakit. Hindi rin makati. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ito, may pakiramdam na tila may nais itong ipaalala. Habang patuloy ang mga kakaibang pangyayari, may isa pang bagay na hindi niya maalis sa isip, ang pagkawala ng kanyang ina. Walang malinaw na paliwanag kung bakit ito umalis sa baryo noong siya ay bata pa. Ngunit sa mga lumang larawan sa kahon, napansin niyang may isang litrato kung saan ang kanyang ina ay nakatayo sa harap ng parehong bahay sa dulo ng daan. Sa likod ng litrato, may nakasulat na petsa at 3 maliit na guhit. Nang tanungin niya si Mang Selo tungkol dito, matagal itong hindi nagsalita. Sa huli, marahan itong sinabi, may mga taong tinatawa. Hindi dahil may kasalanan sila, kundi dahil may naiwan silang bukas. Sa mga sumunod na gabi, mas madalas na niyang naririnig ang 3 katok. Minsan sa bintana, minsan sa dingding, minsan sa sahig. At isang beses, habang hawak niya ang palawit na nakita sa kahon, naramdaman niyang ang katok ay nagmula sa loob mismo ng kanyang dibdib. Marahan, pare-pareho ang pagitan. Hindi niya alam kung ito ba ay paanyaya o paalala. Isang gabi na walang ulap, naglakas loob siyang buksan ang bintana nang marinig ang katok. Walang hangin, walang tao. Ngunit sa lupa, may isang lamparang nakapatong, katulad ng nakita niya sa aparador. Hindi ito nakasindi. Ngunit sa sandaling hinawakan niya ito, nagkaroon ng mahinang liwanag, hindi mula sa apoy, kundi mula sa mismong salamin. At sa liwanag na iyon, may aninong lumitaw sa pader sa tapat niya. Hindi anino ng lampara. Hindi anino niya, kundi anino ng isang matandang babae na tila nakatayo sa likod niya. Hindi siya lumingon. Hindi siya gumalaw. At sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang isang marahang bulong, malinaw ngunit walang pinanggalingan. Kung ano ang nagsimula noon, babalik kapag tinanggap. Hindi pa niya naunawaan ang ibig sabihin nito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may pakiramdam na ang baryo ay hindi lamang lugar, ito ay alaala na may sariling kalooban. At ang pangalan ni Lola ay hindi lamang pangalan ng tao, kundi ng isang papel na maaaring ipasa. Bago sumikat ang araw, napansin niyang ang manipis na guhit sa kanyang palad ay nagkaroon ng 2 pang bahagyang marka sa magkabilang gilid. Hindi pa kumpleto, ngunit sapat upang magpahiwatig ng isang hugis na pamilya. 3 guhit na nagtatagpo. 3 katok na paulit-ulit. At isang tanong na hindi pa nasasagot, bakit tila siya ang hinihintay? Mula sa gabing iyon, hindi na muling nakatulog ng maayos si Mara. Bawat tahimik na tunog sa lumang bahay ay parang may kahulugan, ang malumanay na pag-uga ng bubong, ang mahina ngunit matagal na kaluskos sa kahoy ng sahig, at ang kakaibang humahaplos sa hangin tuwing papalapit siya sa bintana. Ang manipis na guhit sa kanyang palad ay tila mas lumalim, parang humahabol sa kanyang dugo. Hindi ito nasusunod sa luhika, hindi sakit, hindi peklat, ngunit may bigat na hindi niya maipaliwanag. Sa bawat pag-ikot ng oras, mas nararamdaman niya ang presensya ni Lola, hindi bilang simpleng matanda, kundi bilang puwersang nakakasalubong sa bawat hakbang ng kanyang gabi. Isang gabi, napagpasyahan niyang ilayo ang lampara sa aparador at ilagay sa mesa sa gitna ng silid. Ngunit bago pa man niya maisaayos, may naramdaman siyang malamig na hangin sa kanyang liig, isang paghaplos na hindi mula sa labas. Paglingon niya, wala. Ngunit ang anino sa pader ay hindi na tumigil, parang lumalapit ito nang hindi gumagalaw.
Hindi siya nakagalaw, tila ba ang kanyang katawan ay pinigil ng isang puwersa na hindi makita. At sa pagitan ng katahimikan, narinig niya ang isang bulong, "Bakit ka bumalik?" Kinabukasan, sinusubukan niyang kausapin ang mga kapitbahay tungkol sa nangyayari. Ngunit may isang bagay na lumitaw na mas nakakatakot. Si Densyo, isang binatang taga-baryo na matagal nang kilala ni Mara, ay tila nagbabago. Mula sa kanyang mapayapang ekspresyon, bigla itong naging malamig at nagdadalawang isip na sumagot sa tuwing binabanggit ang pangalan ni Lola. Isang araw, tinanong niya kung ano ang alam nito tungkol sa lumang bahay. Tumahimik si Densyo at marahan lamang nitong sinabi, "Mara, may mga bagay na mas mabuti kung hindi mo hahanapin." Ang babaeng iyon hindi siya basta matanda. At kung minsan, ang paghahanap ng sagot ay nagdadala ng higit pang panganib. Ngunit hindi nakayanan ni Mara na tigilan ang kanyang pag-usisa. Sa halip, sinubukan niyang maglakad sa bakuran ng bahay sa dulo ng daan. Ang damuhan ay basa, ang hangin malamig, at may kakaibang katahimikan na hindi niya nararanasan sa buong baryo. Sa dulo ng bakuran, may 3 punong mangga na halos walang bunga. Ngunit sa ilalim ng isa, may nakatagong hukay, hindi malaki, sapat lamang para sa isang maliit na kahon o palayo. Nang lapitan niya ito, naramdaman niya ang malamig na paghinga sa kanyang liig, at ang anino ng matandang babae ay bigla lumitaw sa harap niya, ngunit hindi ito gumalaw. Parang nakapikit. Hindi lang iyon ang bagong conflict. Sa susunod na araw, habang naglilinis siya ng lumang aparador, may napansin siyang kakaibang pagbabago sa mga larawan sa kahon. Ang litrato ng kanyang ina, nakangiti sa harap ng bahay, ay tila may ibang ekspresyon. Ang mata nito ay parang sumusunod sa kanya, hindi tulad ng dati. Kapag tinatanggal niya ang litrato sa kahon, naririnig niya ang malamyos na halakhak mula sa loob ng silid, kahit walang hangin at walang ibang tao. Sa bawat hakbang na lumalapit siya, ang halakhak ay nagiging mas mabagal, mas mabigat, mas mapang-akit. Habang lumalalim ang gabi, nakaramdam siya ng kakaibang pag-ikot ng oras. Hindi tumitigil ang relo sa dingding, ngunit ang tunog nito ay nawawala sa loob ng ilang minuto, at kapag bumalik, tila may kasamang boses na hindi niya maunawaan. Isang beses, habang nag-iisa sa silid, nakita niya ang kanyang anino sa sahig, perpekto ang hugis, sumusunod sa bawat kilos niya. Ngunit sa gitna, may isang patayong guhit na tila gumagalaw ng sarili, parang may sariling desisyon kung kailan susunod. Bukod sa presensya ni Lola, may pangalawang banta rin. Ang bahay ay nagsimulang ipakita ang kakaibang pisikal na fenomena, mga dingding na biglang nagiging manipis, parang papel, mga pintuan na biglang nagbubukas o nagsasara, kahit walang hangin, at mga tunog mula sa kisame, parang may humahakbang sa itaas na walang tao. Kapag sumulyap siya sa mga bintana, ang labas ay parang nababalot sa ulap at hamog, kahit malinaw ang umaga sa baryo. Sa gitna ng lahat ng ito, nagsimulang maapektuhan ang kanyang isip. Ang kanyang mga panaginip ay mas nagiging malinaw kaysa sa realidad. Isang gabi, nanaginip siya ng isang silid na walang pinto o bintana, ngunit puno ng mga larawan ng mga bata at matatanda sa baryo. Ang bawat larawan ay may 3 guhit sa gitna. Nang pinilit niyang tingnan ang sarili sa salamin ng silid, nakita niya ang mukha niya, ngunit ang mata ay hindi siya, parang ibang tao na nakatago sa loob ng kanyang katawan. Bumangon siya sa panaginip at natagpuan ang sarili sa parehong posisyon sa kanyang kama, malamig ang katawan at nanginginig. Hindi lamang presensya ng matanda ang nagpapahirap. May bagong suplot na nagsimula sa pakiramdam niya, sinusundan siya ni Densyo. Hindi ito literal, ngunit sa bawat hakbang na lumalakad siya sa baryo, may pakiramdam siyang may nakatingin mula sa gilid ng daan o sa mga bintana ng kalapit na bahay. Kapag tiningnan niya, walang tao. Ngunit ang pakiramdam ay nananatili, hindi maalis. Sa gabi ng hating gabi, may isang kakaibang pangyayari. Ang lampara na nakalagay sa mesa ay biglang nagliwanag ng mas maliwanag kaysa dati. Ang kanyang anino sa sahig ay tumindig ng parang may sariling lakas at nakalinya sa anino ni Lola sa pader. Hindi siya makagalaw, ngunit naramdaman niya ang malamig na hangin na bumabalot sa kanya, dahan-dahan, parang humihila sa bawat galaw ng kanyang katawan. Sa labas ng bintana, narinig niya ang 3 mahinang katok, una mula sa sahig, pangalawa sa dingding, at pangatlo sa kisame. Ang kanyang puso ay nagmadaling tumibok. Alam niyang hindi ito basta presensya ng matanda, kundi isang senyales. Ngunit ang senyal ay hindi malinaw kung para kanino o para saan.
Ang guhit sa kanyang palad ay parang naglalakbay, dahan-dahan, mula sa gitna patungo sa gilid ng kanyang bala. Hindi niya alam kung ito ba ay babala o paanyaya. Ang sublot na ito ay lalong nagpapalalim sa kanyang dilema. Hindi lang siya nahaharap sa misteryo ni Lola, kundi sa banta na nakatago sa kanyang paligid. Ang bawat anino, bawat tunog, bawat guhit sa palad ay tila may sariling buhay. Hindi lang ang bahay ang tila buhay, kundi ang buong baryo ay nagiging kasangkapan ng misteryong ito. Minsan, habang nag-ikot siya sa bakuran, nakita niya ang mga dahon ng niyog na nagiging hugis ng mga kamay na tila kumakapit sa kanya. Paglapit niya, nawawala ang hugis. Sa loob ng bahay, naramdaman niyang may malamig na kamay na dumarampi sa balikat niya, ngunit paglingon, wala. Ang hangin ay nabubuga ng malamig na hininga sa kanyang liig, parang may bulong na hindi niya marinig, ngunit nararamdaman. Sa gitna ng lahat ng ito, may lumitaw na bagong simbolo sa pader, 3 guhit, ngunit ngayon may maliit na bilog sa gitna. Iba ito sa nakita niya sa palawit. Parang ipinapaalala sa kanya na may bago ng bahagi ng misteryo. Ang mga mata ni Mara ay hindi mapakali. Hindi niya alam kung ang bilog ay senyales ng pagtatapos o panibagong simula. Hindi lamang takot ang kanyang nararamdaman. May halo itong kaba at pagkahabag. Ang pagkakaroon ng sublot na si Densho at ang iba pang mga kakaibang pangyayari ay lalong nagpapalalim sa kanyang pangamba. Lalo siyang naipit sa pagitan ng kanyang curiosity at ng instinct na umiwas. Bawat hakbang sa bahay o sa bakuran ay parang pagsusulit kung hanggang saan niya kayang harapin ang hindi maipaliwanag. Sa pagtatapos ng gabi, nakaupo siya sa tabi ng bintana, hawak ang lampara na hindi niya naiintindihan. Ang 3 katok ay bumalik, mahina, ngunit malinaw. Ang anino sa pader ay nanatiling nakatayo, tahimik at nakatingin. Ang guhit sa kanyang palad ay parang kumikilos, nagbubuo ng bagong hugis, at naramdaman niya ang malamig na paghinga sa kanyang liig. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa susunod na sandali, at iyon ang pinakamalakas na takot. Ang bahay, ang bakuran, ang mga anino, lahat ay tila nagmamasid, nagbabantay at naghihintay. Sa gitna ng dilim at katahimikan, si Mara ay nanatiling nakaupo, hindi nakagalaw at pilit pinipigilan ang sarili na sumigaw, habang unti-unting naunawaan na ang misteryo ay mas malalim kaysa sa kanyang inaasahan, at mas malapit sa kanya kaysa sa mismong katawan niya. Ang gabing iyon ay hindi tulad ng dati. Habang nakaupo si Mara sa tabi ng bintana, hawak ang lampara na unti-unting humihina ang liwanag, naramdaman niyang may malakas na presensya sa loob ng bahay, isang puwersa na hindi lang nakatingin sa kanya, kundi tila sumasakop sa bawat sulok ng silid. Ang bawat anino sa dingding ay hindi na tahimik, parang naglalakad, nagbabago ang hugis, at dumudugo sa mata ng kanyang paningin. Hindi niya alam kung anino lamang ito o may sariling buhay. Subalit kahit ilang hakbang pa siya umatras, tila walang puwang naligtas. Ang pinto sa likod niya, na dati ay bukas, biglang nagkulob ng parang may puwersang humara. Ang bintana sa harap ay parang lumalaki at lumalawak, ngunit sa labas, ang bakuran ay nananatiling maliit, makipot at hindi inaasahang walang dulo. Ang hangin sa loob ng silid ay malamig, hindi mula sa labas, at may bahagyang amoy ng lupa at lumang kahoy. May narinig siyang kaluskos sa kisame. Hindi mabigat ngunit malinaw, parang may naglalakad sa ibabaw niya, kahit alam niyang walang tao sa itaas. Nang tumingin siya sa palibot, nakita niyang ang mga dingding ay tila humihinga, bahagyang kumukurba, parang sinusundan ng mga guhit sa kanyang palad ang bawat galaw niya. Sa bawat sandali, tila humihigpit ang presensya sa paligid, at kahit ang mga anino ng lampara ay nagiging matalim, parang may galit na nakatago sa likod ng liwanag. Hindi lang siya nag-iisa sa takot. Ang kakaibang presensya ay dumarating sa bawat sulok ng bahay. Ang mga lumang larawan ay biglang nagbabago ang ekspresyon. Ang mga mata ng ina niya ay tila nakatitig sa kanya, at ang matandang babae sa anino, si Lola, ay hindi na nakatayo lamang, nakalapit na, parang sa bawat galaw ni Mara. Sumusunod ang katawan nito kahit walang tunog ng hakbang. Ang hangin sa paligid niya ay parang nagiging mas mabigat, halos hindi makahinga, at pakiramdam niya ay unti-unting hinihigop ang kanyang katawan papunta sa dilim. Sa labas, ang bakuran ay nagbago rin. Ang 3 puno ng mangga, na dati ay payat at walang bunga, ngayon ay tila may mga sanga na bumabaluktot pababa, parang nagtatangkang hawakan siya. May mga dahon na hindi kumikilos sa hangin, ngunit bumabagsak sa harap niya, at ang bawat dahon ay tila may marka, parang guhit na naglalarawan ng mga simbolo sa palawig.
Ang lupa sa ilalim ng mga puno ay bahagyang nagbukas, at may naramdaman siyang malamig na presensya mula sa hukay, isang paanyaya o babala na hindi niya lubusang maunawaan. Habang sinusuri ni Mara ang paligid, naramdaman niyang may isa pang banta. Ang mga anino sa silid ay biglang nag-iba ang direksyon. Hindi na sila sumusunod sa liwanag ng lampara, para silang may sariling layunin, nagkakaisa sa bawat galaw niya. Sa bawat hakbang, may kasamang malamig na haplos sa balikat o sa likod ng leeg. Ngunit kapag tiningnan niya, wala. Ang katahimikan ay hindi katahimikan, may kakaibang musika sa hangin, parang bulong ng maraming boses na sabay-sabay, ngunit hindi malinaw ang sinasabi. Nang tumingin siya sa aparador, may isang bagay na lumabas ng biglaan, isang lumang palawit na nagliwanag, mas maliwanag kaysa dati. Hindi ito nagsindi sa apoy, kundi sa sarili nitong liwanag. Ang anina ni Lola ay nakalapit na, nakaharap sa kanya, at sa pagitan ng liwanag, naramdaman ni Mara ang isang malamig na tingin na hindi lamang mula sa mata ng matanda, kundi mula sa mismong presensya ng bahay. Ang lampara sa kanyang kamay ay tila humihingalo, at ang guhit sa kanyang palad ay parang naglalakbay patungo sa daliri, parang nagsasabing may susunod na hakbang na hindi niya maiiwasan. Habang ang tensyon ay tumataas, may narinig siyang pag-iyak mula sa labas, marahil mula sa bata o hayop, ngunit sa tunog, halatang hindi ito mula sa mundo ng tao. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, at ang kanyang katawan ay hindi makagalaw. Ang mga anino sa pader ay parang nagbubuo ng mukha, hindi isang mukha lamang, kundi maraming mukha, sabay-sabay na nakatingin sa kanya. Sa bawat pagdilat niya ng mata, nag-iba ang hugis ng mga ito, parang sinusubok ang kanyang katatagan sa takot. Sa isang sandali, naramdaman niya ang lamig na dumaan sa ilalim ng kanyang paa, mula sa sahig. Parang may malamig na kamay na humahaplos sa kanyang talampakan, unti-unting pataas, at sa bawat haplos, tila may nagbubukas na pinto sa kanyang isipan, mga alaala ng kanyang pagkabata sa baryo, ng kanyang ina, ng mga batang hindi niya kilala, lahat ay nagiging halo sa presensya ng misteryo. Hindi lamang ang bahay ang nagiging delikado. Ang baryo mismo ay tila nabubuhay sa gabi, ang mga ilaw sa kalye ay biglang namatay, ang mga aso ay nanahimik, at ang mga ibon ay nagtatago sa ilalim ng mga punong kahoy. Ang katahimikan ay nagiging sentro ng panganib, at bawat hakbang ni Mara ay sinusukat ng hindi nakikitang mata. Ang bawat galaw ay parang may kasamang tanong, hanggang saan ka lalapit bago ka tuluyang mahuli. Ang sublot ni Densyo ay lalong nagpapalalim sa kanyang dilema. Isang gabi, nakaramdam siya ng presensya sa kanyang likod. Nang lumingon, wala. Ngunit sa panaginip, nakita niya si Densyo na nakatayo sa gitna ng bakuran, tila nakikisabay sa mga anino ni Lola. Hindi ito ang binata na kilala niya, ang kanyang mata ay walang kulay, parang walang buhay, ngunit puno ng intensyon. Ang pangyayari ay nagdulot ng mas malakas na kaba, dahil hindi na lamang si Mara ang sentro ng misteryo, tila ang buong baryo ay nagiging entablado ng isang puwersa na hindi niya maintindihan. Bawat tunog, bawat anino, bawat galaw ay tila bahagi ng isang komplikadong plano. Ang lampara, ang palawit, at ang tatlong guhit sa kanyang palad ay nagsasabi na may nakatakda sa kanya, isang hakbang na hindi pa niya alam kung paano haharapin. Hindi siya nakakausap ng sino man na magbibigay ng kasiguruhan. Ang katahimikan ay hindi mapawi at sa bawat minuto na lumilipas, mas nararamdaman niya na wala ng lugar kung saan siya ligtas. Sa kalagitnaan ng gabi, naramdaman niya ang isang malakas na hangin mula sa labas, kahit walang bintana na bukas. Ang lampara ay nagliwanag ng matindi at ang anino ni Lola ay tila lumaki, halos abutin ang kisa. Ang guhit sa palad niya ay kumikilos, parang sinusundan ang bawat galaw ng kamay niya, at sa bawat paggalaw, may malamig na puwersa na humihigop sa kanyang katawan. Ang kanyang dibdib ay puno ng kaba, at sa gitna ng presensya, naramdaman niya ang paanyaya, hindi malinaw kung banta o proteksyon. Ang bawat segundo ay tila tumatagal ng minuto. Ang bawat anino, bawat liwanag, bawat bulong sa hangin ay nagpapadagdag sa suspense. Ang kanyang isip ay pilit nagtatanong, paano niya haharapin ito? Paano niya malalaman ang tunay na layunin ng matanda? At higit sa lahat, anong mangyayari sa kanya kung hindi niya susundin ang hindi nakikitang batas ng baryo? Bago matapos ang gabi, isang malakas na katok ang tumunog, 3 beses, sabay, mula sa bawat sulok ng silid. Ang lampara ay biglang sumindi ng maliwanag, at ang mga anino ay nag-ikot sa kanya, parang sinasabi na wala nang matatakbuhan.
Sa gitna ng liwanag at katahimikan, ang huling narinig niya ay isang mahinang bulong mula sa bintana. Hindi ka pa handa ngunit narito na. Ang gabi ay tumapos, ngunit ang takot at suspense ay hindi pa tapos. Ang bawat galaw ni Mara, bawat hininga, at bawat tingin sa paligid ay puno ng pangamba at misteryo, naghihintay sa susunod na hakbang na maghahatid sa kanya sa rurok ng panganib. Mula sa gabing iyon, tila lumalim ang dilim sa bahay ni Mara. Ang lampara sa kanyang kamay ay hindi na lamang nagliliwanag, tila may sariling ritmo ng pag-urong at paglago ng liwanag. Ang anino ni Lola ay nagbago, ngayon, hindi lang ito nakatayo sa pader, kumikilos, humahalik sa bawat sulok ng silid, at parang nag-uusap sa mga nakalabas na anino ng mga bata at matatanda sa larawan. Hindi siya makagalaw. Ang bawat hininga niya ay parang hinihigop ng paligid, at bawat pagtingin sa bintana ay nagdudulot ng mas matinding kababalaghan. Hindi inaasahan, isang mahinang boses mula sa likod niya ang nagsalita. Hindi mula sa matanda, kundi mula sa sarili niyang panloob na isip. Hindi ka nag-iisa, ngunit hindi ka rin ligtas. Nang lumingon siya, wala. Ngunit ang guhit sa kanyang palad ay nag-iba, isang bilog ang nabuo sa gitna, kumikislap, parang pinapakita ang isang bagong simbolo. Ang bawat sandali ay tila may nakatakdang hakbang, ngunit wala siyang ideya kung ano iyon o paano niya maiiwasan. Sa gitna ng dilim, napansin niya ang isang lumang kahon na dati ay hindi niya nabuksan. Ito ay may 3 nakasulat na pangalan, ang kanyang ina, si Densyo, at siya. Nang buksan niya ang kahon, may lumang diary na puno ng sulat, ilan ay kulay pula, ilan ay itim. Nang mabuksan niya ito, nagulat siya nang mabasa ang huling pahina. Ang kanyang ina mismo ay iniwan ang baryo, hindi dahil sa sarili niyang kagustuhan, kundi dahil sa ang pagbabalik ng pinuno ng mga aswang ay dapat itigil ng sinumang magmana ng 3 guhit. Ang puso ni Mara ay bumilis ng tibok. Hindi niya maintindihan ang 3 guhit sa kanyang palad, ang mga simbolo sa bahay, ang lampara, at ang anino ni Lola. Lahat ay may kaugnayan sa kanyang ina at sa kanya mismo. Hindi lamang ito simpleng presensya ng matanda o multo, siya mismo ang sentro ng misteryo at tila wala siyang matatakbuhan. Sa sandaling iyon, bumangon ang lampara mula sa kanyang kamay. Hindi ito nahulog, ngunit lumipad sa silid, umiikot sa kanya, at sa bawat pag-ikot nito, naramdaman niya ang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang katawan. Ang anino ni Lola ay lumapit, at sa pagitan ng liwanag, narinig niya ang bulong, "Ikaw ang susunod," ngunit hindi pa huli ang lahat. Ngunit ang twist ay hindi rito nagtatapos. Sa pagbabalik ng kanyang tingin sa diary, may lumabas na litrato na hindi niya napansin sa kahon bago, isang lumang larawan ng buong baryo. Ngunit sa gitna nito, may hugis na kabataang babae na eksaktong katulad niya. Sa likod ng litrato, nakasulat ang petsa, 2 linggo mula ngayon. Parang babala, may kaganapan na nakatakda at siya ang sentro. Hindi lamang siya nahaharap sa presensya ni Lola at sa misteryo ng 3 guhit. Ang buong baryo ay tila nagbabantay, nagmamasid, at hinihintay ang kanyang hakbang. Ang bawat anino, bawat bulong, bawat guhit sa kanyang palad ay parang may sariling kalooban. Hindi siya makausad, hindi siya makabalik. Lahat ng pinto ay sarado, lahat ng bintana ay nakapako, at ang paligid ay nagiging makipot at mas matalim sa bawat paghinga niya. Habang siya ay nag-iisip ng paraan, isang hindi inaasahang revelasyon ang dumating. Si Densyo, ang binatang dati niyang kakilala sa baryo, ay hindi rin basta tao. Sa panaginip at sa nakaraang gabi, nakita niya ito sa labas ng bahay, ngunit sa larawan sa diary, si Densyo ay nakatayo sa gitna ng baryo na nakabihis ng makalumang damit na matanda at sa kanyang kamay ay hawak ang lampara, eksaktong kapareho ng hawak ni Mara. Ang tanong ay, sino ang tunay na tagapagmana ng kapangyarihan? At higit sa lahat, sino ang susunod na magbabayad ng presyo? Habang nakaupo siya sa sahig, ang lampara ay bumalik sa kanyang kamay ng kusa. Ang guhit sa palad niya ay nagbago na ulit, ngayon, may 2 bagong linya na lumitaw sa gilid, bahagyang kumikislap. Ang mga linya ay parang nagbubuo ng isang pinto sa kanyang imahinasyon, ngunit alam niya sa kanyang puso na kapag binuksan niya ang pinto, hindi niya alam kung saan siya mapupunta. Ang suspense ay tumataas sa tuwing naririnig niya ang 3 mahinang katok, unang katok mula sa kisam, pangalawa mula sa dingding, at pangatlo mula sa sahig. Ang bawat katok ay parang tanong, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan?
Sa bawat tanong, naramdaman niya ang sariling pagkakulong sa takot at misteryo, walang matatakbuhan o matatakasan. Sa kalagitnaan ng gabi, naramdaman niyang may malamig na kamay na humahaplos sa kanyang liig, parang nagtutulak sa kanya sa direksyon ng bintana. Nang lumingon siya, walang tao, ngunit naramdaman niya ang malamig na hangin sa mukha niya, sabay sa pagbukas ng isang hindi nakikitang pinto sa silid. Ang lampara ay nagliwanag ng maliwanag, at sa liwanag, ang anino ni Lola ay lumapit sa kanya ng sobrang bilis, parang halos humampas sa sahig. Ang twist na ito ay hindi lamang nakabigla sa kanya, kundi sa sinumang manonood. Si Mara, na akala niya ay biktima lamang, ay maaaring sentro ng susunod na yugto ng misteryo. Ang bawat galaw niya, bawat paghinga, at bawat tanong sa kanya mismo ay may kahulugan, ngunit hindi pa malinaw kung ang kahulugan ay proteksyon o kapahamakan. Sa pagtatapos ng gabing iyon, nakaupo siya sa tabi ng bintana, lampara sa kamay, at ang guhit sa palad ay kumikislap ng bahagya, naglalaman ng bagong simbolo, isang pahiwatig na may susunod na yugto. Ang katahimikan ay bumabalot sa kanya, ngunit may malalim na kaalaman, wala na siyang matatakbuhan, at ang susunod na pangyayari ay mas malakas kaysa sa lahat ng nakaraan. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Sa tingin mo ba makakaligtas si Mara? Ang tanong na ito ay mananatili sa isip ng bawat manonood habang ang dilim at misteryo ng baryo ay unti-unting lumalapit, naghihintay sa susunod na hakbang. Ang gabi ng rurok ng panganib ay dumating. Si Mara ay nakatayo sa gitna ng lumang bahay, hawak ang lampara na tila nag-iisa sa dilim, ngunit sa paligid niya, ang bawat sulok ay buhay, ang mga dingding ay naglalabas ng malamig na bulong, ang kisame ay parang may mga mata, at ang anino ni Lola ay hindi na lamang nagmamasid, ito ay lumapit, humihinga, at may tahimik na pananalita na hindi niya marinig, ngunit ramdam sa bawat hibla ng kanyang katawan. Alam niya na kung lalapit siya, wala nang matatakbuhan, ngunit kung tatakas, maaaring mawala siya sa realidad o sa mismong buhay. Kumikilos ang lampara sa kanyang kamay, parang may sariling isip, umiikot at nagliliwanag sa bawat galaw niya. Sa ilalim ng liwanag nito, nakita niya ang tatlong guhit sa kanyang palad na nagsanib, nagliliwanag ng maliwanag, parang mapa patungo sa isang tanging pinto na dati ay hindi niya napansin. Alam niyang ito ang huling hakbang, ang pagkakataon upang tapusin ang misteryo at subukang pigilan si Lola at ang mga puwersang sumasakop sa baryo. Habang lumalapit siya sa pinto, naramdaman niya ang malamig na hangin na humihila sa bawat galaw niya. Ang presensya ni Lola ay sumugod sa kanya, ngunit sa halip na matakot, pinilit ni Mara na tumayo at humarap sa matanda. Ang mga mata ni Lola ay nagningning sa dilim, puno ng galit at intensyon. Ang bawat galaw niya ay parang sinusubok kung mailakas siyang harapin ang puwersa na higit pa sa normal na kaalaman ng tao. Tumigil si Mara sa pinto, huminga ng malalim at sinabi sa sarili, "Hindi ako papayag na kontrolin mo ako. Hindi ako mawawala sa mundong ito ng basta-basta." Pinilit niyang hawakan ang guhit sa palad niya at iniangat ang lampara ng mataas. Ang liwanag ay sumiklab sa buong silid at sa isang malakas na tunog, ang anino ni Lola ay bumagsak sa sahig, parang nabasa. Ngunit hindi ito katapusan, sa halip, naramdaman ni Mara ang puwersa na bumabalik sa kanya. Ngunit ngayon, may lakas na siya mula sa kanyang sariling loob, mula sa katapangan at determinasyon na hindi niya alam na mayroon siya. Ang bawat hakbang ni Mara patungo sa pinto ay puno ng pakikibaka. Ang hangin, ang anino, at ang malamig na presensya ay sinubukan siyang hadlangan. Ngunit sa kanyang isip, ang alaala ng kanyang ina at ang mga lihim sa dayari ang naging gabay. Nang maabot niya ang pinto, ito ay unti-unting bumukas, at sa liwanag ng lampara, nakita niya ang isang silid na puno ng simbolo, lumang larawan, at isang altar na tila naglalaman ng puwersa ng lahat ng naunang aswa. Ang pakikipaglaban ni Mara ay hindi lamang pisikal, ito ay mental at emosyonal. Ang mga larawan ng mga bata at matatanda sa baryo ay naglalabas ng malamig na bulong, babalik siya, ngunit hindi ka papayagan. Ngunit sa bawat salita, ang guhit sa palad ni Mara ay kumikislap, nagbubukas ng daan upang kontrolin ang puwersa. Pinilit niyang i-concentrate ang liwanag ng lampara sa altar, at sa isang sandali, naramdaman niyang bumagal ang lahat. Ang anina ni Lola ay huminto, ang hangin ay humina, at ang lahat ng simbolo sa silid ay tila tumigil sa kanilang sariling buhay. Ngunit bago matapos ang lahat, isang huling twist ang dumating. Sa paglakas ng liwanag, ang dayari ay nagbukas sa isang pahina na hindi niya nabasa bago.
Nakita niya ang isang larawan, siya mismo, ngunit hindi sa kasalukuyang anyo. Ang larawan ay nagpapakita ng kanya na nakaupo sa altar. Hawak ang lampara, ngunit may kakaibang mata na pula at naglalabas ng liwanag. Parang nakikita niya ang sarili sa hinaharap at ang pahina ay may nakasulat, kapangyarihan ay may presyo, ang pagpili mo ay magtatakda kung sino ang susunod na tagapuno ng aswa. Biglang naramdaman ni Mara ang lamig na bumabalot sa kanyang katawan. Ang anina ni Lola ay hindi na lamang matanda, ito ay nagbago, lumaki, at nagkaroon ng katawan na parang halo ng lahat ng nakalipas na hininga at presensya. Ang bawat paghinga niya ay sinukat, ang bawat galaw ay sinusubaybayan. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman niya ang kakaibang lakas. Sa isang malakas na hakbang, itinulak niya ang altar, pinindot ang simbolo ng 3 guhit, at isang pagsabog ng liwanag ang dumampi sa buong silid. Ang anina ni Lola ay unti-unting natangga sa pisikal na mundo, huminto sa bawat galaw at tila bumalik sa kung saan man nanggaling. Matapos ang sandaling iyon, ang katahimikan ay bumalik. Ang silid ay payapa, ang hangin ay normal, at ang lampara ay humina sa liwanag nito. Si Mara ay huminga ng malalim, nanginginig, ngunit buhay. Alam niyang natapos na ang laban, ngunit ang tanong ay nananatili, ano ang magiging kapalaran niya bilang tagapuno ng puwersa na dating nasakop ni Lola. Sa huling eksena, habang nakaupo siya sa sahig, hawak ang lampara, may marahan na pag-ikot sa labas ng bintana. Ang 3 guhit sa kanyang palad ay kumikislap muli, ngunit ngayon may bagong hugis, parang simbolo ng pagpili at pananagutan. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang mga mata niya ay nakatingin sa labas ng bintana, alam na may mas malalim pang misteryo na naghihintay sa kanya. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa lampara, at sa isang marahan, ngunit malinaw na bulong, parang narinig niya ang tinig, handa ka na ba sa susunod? Ang climax ay nagtapos, ngunit ang suspense ay nananatili. Ang audience ay naiwan sa matinding curiosity, nakaligtas si Mara, ngunit anong magiging epekto ng kanyang bagong kapangyarihan? Ano ang susunod na mangyayari sa baryo? Ang bawat hininga, bawat galaw ng lampara, at bawat simbolo sa kanyang palad ay may dalang misteryo na naghihintay sa susunod na kabanata. Matapos ang lahat ng pangyayari sa lumang bahay, si Mara ay nakaupo sa sahig, pinapahinga ang katawan, at sinusubukang huminga ng malalim. Ang lampara sa kanyang kamay ay humina na ang liwanag, parang sumasabay sa kanyang pagod at kaba. Sa bawat iglap, naramdaman niyang unti-unting bumalik ang katahimikan, ngunit hindi na tulad ng dati, ang paligid ay may kakaibang pakiramdam, parang may nakatingin pa rin sa kanya, ngunit hindi malinaw kung kaaway o bantay. Napatingin siya sa kanyang palad at nakita ang 3 guhit, kahit humina na ang liwanag, kumikislap pa rin ang mga simbolo, parang nagbabantay sa kanya, nag-aabang ng kanyang susunod na hakbang. Habang siya ay naglalakad patungo sa labas ng bahay, naramdaman niya ang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Hindi agresibo, kundi mahinahon, parang nagbabalik sa kanya ng kapayapaan, ngunit may kasama ring babala. Sa labas, ang bakuran ay tahimik, ang mga puno ay nakalinya ng parang protektado ang kanyang hakbang. Ngunit sa dulo ng bakuran, sa ilalim ng buwan, may maliit na anino na hindi niya makilala. Hindi ito si Lola, hindi rin si Densyo, isang bagong presensya, maliit ngunit matalim ang tingin na tila may alam tungkol sa lahat ng nangyari at naghihintay ng pagkakataong lumapit sa kanya. Si Mara ay napaisip. Hindi siya masyadong nagulat, ngunit ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na dala ng 3 guhit sa kanyang palad. Alam niya hindi lamang natapos ang laban sa bahay, dala niya ngayon ang isang kapangyarihan at kaalaman na maaaring makaapekto sa iba at marahil sa buong baryo. Ang kanyang isip ay nagbabalik tanaw sa bawat hakbang niya sa gabing iyon, ang malamig na hangin, ang mga anino, ang lampara, at ang dayari na nagbukas ng lihim tungkol sa kanyang ina. Pakiramdam niya ay iba na siya ngayon, hindi lamang isang biktima, kundi tagapangalaga at tagapasa ng misteryo ng lumang pamilyang iyon. Habang naglalakad siya sa tahimik na baryo, napansin niya ang mga bahay, lahat ay normal sa panlabas, ngunit may kakaibang aura na hindi niya matukoy. Ang bawat bakod, bintana, at pinto ay parang may nakatagong kwento, nakapaloob sa katahimikan at anino ng gabi. Ang mga ibon ay bumalik sa mga puno, ngunit tila nagbabantay sa kanya, nagmamasid sa bawat hakbang. Pakiramdam niya, kahit tapos na ang labanan, ang baryo ay hindi na tulad ng dati. Ang bawat sulok ay may alaala ng gabi ng panganib at misteryo, at si Mara ay bahagyang nag-aalangan sa bawat paghinga niya.
Sa kanyang pag-uwi sa lumang bahay ng kanyang pamilya, nakita niya ang ilang piraso ng lumang gamit. Ang mga ito ay norma sa panlabas, ngunit may kakaibang detalye. Ang mga larawan sa dingding ay may kakaibang liwanag sa mata ng bawat tauhan, at ang guhit sa kanyang palad ay parang sinusubaybayan ang kanyang paggalaw, lumilikha ng maliit na liwanag sa bawat silid. Alam niya na ang kapangyarihan ay hindi lamang nagliligtas, ito rin ay nagbabantay, nag-aalalay sa kanya, at maaaring magbukas ng susunod na misteryo sa hinaharap. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang pag-ikot ng lampara sa kanyang kamay. Hindi ito gumagalaw sa hangin, kundi parang may sariling isip na naglalakbay sa silid, naglalapit sa kanya ng paunti-unti. Ang bawat pag-ikot ay nagdudulot ng kaunting ingay, parang bulong ng nakaraan at paalala ng responsibilidad na dala niya. Napangiti siya ng bahagya, hindi dahil sa kaligayahan, kundi sa katatagan. Alam niyang natapos ang rurok ng panganib, ngunit may natira pa ring misteryo sa paligid niya. Ngunit bago siya tuluyang makapagpahinga, isang bagong impormasyon ang lumitaw. Sa ilalim ng kanyang mesa, may lumang kahon na hindi niya napansin bago. Nang buksan niya ito, may natagpuan siyang maliit na kahon na puno ng alahas at papel. Sa isa sa mga papel, nakasulat, ang lahat ng nagawa mo ay magbabalik sa iyo sa oras ng pangangailangan. Hindi malinaw kung ito ay babala o paanyaya, ngunit ramdam niya ang bigat ng salita. Ang bawat aksyon niya sa nakaraang gabi ay maaaring magbukas ng bagong yugto, bago o pagkatapos ng baryo. Habang iniisip niya ito, may marahan ngunit malinaw na pag-ikot sa labas ng bintana. Lumingon siya, at sa ilalim ng buwan, may silweta ng maliit na batang babae, hindi alam kung kaibigan o kalaban. Ang batang iyon ay nakatayo, tahimik, nakatingin sa kanya, at may kakaibang aura ng misteryo. Sa loob ng kanyang puso, alam niya na ang gabing iyon ay nagtapos sa pangunahing labanan, ngunit ang susunod na kabanata ay maaaring mas malakas at mas mapanganib kaysa sa lahat ng nakaraan. Si Mara ay nakaupo sa sahig, hawak ang lampara, at muling tiningnan ang tatlong guhit sa kanyang palad. Kumikislap ang mga simbolo, parang nagbabalik tanaw sa lahat ng nangyari, ang malamig na hangin, ang anino ni Lola, ang lampara, ang diary, at ang mga lihim ng baryo. Sa sandaling iyon, napagtanto niya, siya ay nabago, ngunit ang kapangyarihan at misteryo ay nananatili, naghihintay sa tamang oras upang ipakita ang susunod na yugto. Ang huling eksena ay malakas at nakakakilabot. Ang buwan ay tumatama sa lampara, naglalaro ng mga anino sa kanyang mukha, at sa labas ng bintana, ang maliit na batang babae ay dahan-dahang lumalapit, naglalakad sa bakuran ng walang tunog. Si Mara ay tumingin sa kanya, hindi takot ngunit may pag-iingat, at ang kamera ay unti-unting lumayo, ipinapakita ang buong bakuran, ang lampara, ang anino ng bata, at ang guhit sa palad na kumikislap pa rin sa liwanag ng buwan. Ang bawat manonood ay naiwan sa tanong, ano ang mangyayari sa susunod? Ano ang magiging kapalaran ni Mara? Handa na ba siyang harapin ang mas malalaking misteryo? Hinihikayat ang bawat manonood na mag-comment, ano sa tingin ninyo ang susunod na mangyayari kay Mara? Gusto niyo ba ng sequel upang masilip ang hinaharap ng kapangyarihan at misteryo ng baryo? Ang gabing ito ay nagtapos, ngunit ang suspense at takot ay mananatili sa bawat isip ng nanonood, naghihintay sa kanilang sariling imahinasyon upang punan ang puwang ng misteryo.